pag nilagay natin sa gitna yung switch, mamamatay din yan. Ginagawa nyo, nililipat nyo pa sa live, di ba? Inuhugot nyo, lilipat nyo sa live. Dito, di nyo na kailangan tanggalin yan. Switch nyo lang, baba nyo lang. Bypass na yan. Alright, welcome sa part 2 ng ating video. Ngayon ay magbubutas tayo para sa lagayan ng saksakan saka ng mga switch natin. Yan. So, nilagyan ko na siya ng tanda. Ito yung nalagay natin dyan. So, bali 5, may lalagay natin dito. Tapos yung switch natin. So, ito pa lang yung available sa atin. Order ako ng heavy duty pero di pa ito makarating eh. So, ito muna pansamantala. Nalagyan na lang natin ito ng protection para tumagal. Ayan, pababa yung paglalagyan natin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 outlet tsaka 5 switch. At sa video to, siguraduhin nyo hindi kayo mag-i-skip ha. Kasi isisingit-singit ko dyan yung mga diagram. Para hindi kayo malito, para maiwasan nyo yung mga tanong na paano nangyari to, paano naging ganun yun, paano kinonect to, paano kinonect yun. Panoorin nyo mabuti, nandiyan yung diagram, sinisingit-singit ko lang. Puunahan ko na kayo. Itong switch na to ay hindi tatagal. Kasi gagamitin natin dito ang 220 volts saka 12 volts. Kaya 6 pin yan. Malalaman nyo yan, panoodin nyo lang yung video natin bakit ganitong switch ang gagamitin ko, kung bakit 6 pin yung gagamitin ko. Panoodin nyo lang mabuti, okay? Ito, lalagyan natin itong protection pansamantala para kahit paano tumagal siya. Kaya 6 pin yung gagamitin ko kasi maglalagay tayo ng bypass, relay mode, tsaka ng off, pati coin slot, mag-o-off. Para kapag nag-troubleshoot ka dito sa loob, may ginagawa ka, pag may naghulog sa labas, hindi tatanggapin yung pera na nila. Liluluwa lang. Tara, butas na tayo. Okay, so hindi pa tapos yan. Meron pa tayong ilalagay dyan. Another protection para sa ating mga outlet. Kasi pag hinayaan lang natin na dyan nakakapit yung ating outlet, once na malusaw yon, baka mamaya mag-contact yung metal case sa yung outlet. Makadisgrasya tayo ng customer. So meron tayong gagawin. Panoorin nyo. Ayun. Ayan. Gitawanan. Malaki ang papel niyan dito sa ating gagawing box. Napaka-safety ng gagawin natin. Tara, let's go. Ito na yun. So, dito natin ilalagay, dito natin ilalapat yung mga outlet saka yung switch para safety yung ating box. Yan, tibay niyan. Okay, bubutasan ko na, tapos maya pipinturahan ko pa to. Lapat natin siya dito. Yan. I-rivet ko lang yan dito. All goods na. Ito na yung outcome niya mga boss. O, di ba? Tumibay na. Safety pa. Wala kang kaba-kaba dyan na baka makuryente yung mga customer natin. Ito naman yung mga sa likod niya. Ayan. Easy access lang. Napakadali lang. So, ayun na siya. Tinanggal ko muna ito sa taas kasi baka may dumating bukas yung switch. Hindi naman doble trabaho ko. Madali lang ikabit yan. Dapat pati na sa baba kasi water 1 yan, tapos yung sa baba ay water 2. So ang gagawin ko ngayon, papagapan muna ako ng mga main wire para bukas pag dumating yung switch, sasalpak na lang natin.
Ngayon naman, maglalagay tayo ng mga fuse. Bawat board, bawat timer, lalagyan natin ng fuse para another safety again. Ayan, buti na lang, marami akong stock. Pwede na ako magpatayo ng hardware. Ang available blade fuse ko lang dito ay 1. Masyado mataas to para sa isang timer lang. Mas maganda sana kung may 0.75 or 0.50. Kung meron kayong makita, mas maganda yun para mas sensitive siya. Kaso, ang hirap ata maghanap nun. 0.75 ngayon, tsaka sa 0.50. Pero okay na to. Pag may nahanap ako mas mababa rito, papalitan ko na lang. Temporary to muna. Oo nga pala, kinumpleto ko muna tong switch ko. Nilagyan ko muna tong sa taas, saka yung sa baba. Kung ano yung available kong switch to, yun muna nilagay ko. Yung in-order ko yung switch, di pa dumarating eh. So, kinumpleto ko muna para makumpleto ko na rin yung wiring. Ito na, naka-ready na yung kanyang live wire para sa 220. Tapos, itong linya na to na bakante sa baba ay para sa 12 volts. Ayan. Dito gagapa yung mga wire ng mga timer natin sa mga coin slot. Papunta dito sa mga switch. Yan kasing linya sa taas ay para sa 220 naman yan. Diyan dumaan yung linya papunta sa relay, papunta sa switch, at sa outlet. So ito yung sinasabi ko sa inyo, ilalagay ko protection sa switch. Ayan, gumawa na ako kanina. Di ko na-record, di ko pala napindot yung play button. Lalagyan natin per switch. Ang trabaho ng protection na to guys, hindi naman niya matatanggal pero malelesen niya yung pag-init, yung spark, tsaka yung pagbaga ng mga switch natin. Lalo na sa mga ganitong switch na kabit sa akin ngayon. Napakalambot lang yan. Goods for ano lang to, 12 volts. So hindi siya pwede sa mga 220, sa mga high voltage. Katulad dito, gagamitin natin siya sa pressure washer. Hindi pwede dito guys. Abangan nyo yun kung ano yung switch na sinasabi ko na heavy duty na pwede sa motorize. Hindi yun basta-basta masisira, hindi yun maluluto, hindi yun malulusaw. Hindi katulad nitong switch na to. So pang mababang voltahe lang itong mga to. So ito na kasi available sa atin ngayon, kaya ito lang inilagay ko. Pansamantala lang naman. So tuloy na natin yung pagwa-wiring natin. So ang gagawin natin ngayon, maglatag naman tayo ng wiring para sa 12 volts. Okay, testing. Ito yung wire ng ating 12 volts para supply ng ating coin slot sa mga timer. Yan, mahaba pa yan, hindi ko pa muna pinutol. So, connected na to dito sa ating 12 volts power supply. At ito naman yung ating input 220. Ngayon, saksak na natin itong power supply natin dito sa main source ng 220. So, meron ng power tong ating 12 volts power supply papunta sa ating mga coin slot tsaka timer. So, try muna natin yung ating 12 volts which is yung ating coin slot tsaka yung ating mga timer. Power on, 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan. So, naka-relay mode dyan. Tapos, ang power off natin ay gitna, 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 gitna lang. Ayan. Ngayon, saksak na natin yung 220 para gumana na yung relay tsaka yung mga outlet. Okay, testing natin muna yung relay mode at maghuhulog tayo ng 5 piso. Hanap muna tayo ng pan-testing. Itong heat gun na lang. So, saksak muna natin. Nakatasan, ibig sabihin, naka-relay mode yan. So, hindi gagana yan hanggat hindi hinuhulugan ng 5 piso. Try natin. Okay, hulog tayo. Pakinggan nyo ha. Yan. Sana naririnig nyo sa cellphone, ano? Cellphone lang kasi pang video natin. Ayan. Gumagana na yung ating heat gun. Ayan. Sana naririnig nyo. Pag nilagay natin sa gitna yung switch, mamamatay din yan. Ayan, patay na yan. So, kahit paghulog sila dyan, hindi kakain ng 5 piso yan. Ngayon, kung gagamitin nyo na for personal use, or mayroon kayong gagawin, may re-repair kayo, may troubleshoot kayo, or katulad sa shampoo, kailangan nyo mag-bleed, ginagawa nyo, nililipat nyo pa sa live, diba? Hinuhugot nyo, lilipat nyo sa live. Dito, di nyo na kailangan tanggalin yan. Switch nyo lang, baba nyo lang, bypass na yan. Hindi na kailangan maghugot saksak, masisira pa outlet nyo, makuryente pa kayo. At the same time, nakapatay na rin yung coin slot kung saan nakakonect yung binypass nyo na switch. Kaya kahit paghulog sila ng barya dyan, hindi kakainin yung barya nila. Try natin i-bypass lahat. Bypass. Okay. Bypass, all goods. Bypass. Okay. Bypass. Oh, yun. All goods lahat. Naka-bypass lahat yan. Ayan, lahat yan. May power yan. Ayan, try naman natin siya i-power off. Power off natin. Ayan, lahat yan. Gitna lang natin. So, walang papasok yan na power. Wala rin power doon sa mga coin slot. So, kahit paghulog sila dyan, hindi kakain ng barya yan. Then, pagka gusto mo relay mode, balik mo sa relay mode, yung pwede na sila maghulog-hulog, itaas mo lang. Then, magkakaroon na yung power, sasaksakan once na may maghulog. Ayun, at ginabi na naman tayo.
So, alam nyo na, hanggang dito na lang ulit ang ating part 2. Abangan nyo ulit yung part 3 natin. Papakita ko na yung full diagram nito. Lahat yung mga nakita nyo kanina na overlay na diagram. I-explain ko yon paano siya nakakonect, paano siya ginagamit, paano siya nagwo-work. At siguraduhin nyo hindi kayo nag-skip from part 1 to part 2 para wala nang tanong-tanong sa part 3. Okay, kita-kits ulit sa part 3. Bye-bye!